Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo. Magkomentohan na po tayo mga kababayan. Ito po, komentohan po natin. Ito pong ICC mga tambay ay nag-grant na po o pumayag po, pinayagan na po ang hindi po pag-attend ng dating Pangulo sa kanya pong confirmation of charges, mga kababayan. Dahil wala naman po silang magagawa, dahil rights naman po talaga ni dating Pangulo na hindi niya po kinikilala yung ginawa po sa kanya. Una-una, yung pagdakip sa kanya. Sino ba naman ang nakikilala sa iyo na ganong pag-aresto ang ginawa sa iyo? Pati yung Rome of Statutes ng ICC ay hindi nasunod. Hindi po ba? Hindi naman po tangat bobo ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang news na ang ICC ay grant ang Duterte request to waive the rights of the attend of the confirmation charges. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin itong balita. We have this just in. The ICC pretrial chamber has granted the request of former President Rodrigo Duterte to waive his right to attend next week's confirmation of charges hearing. The decision allows the 80-year-old former leader to remain in his detention cell during the 4-day proceeding, where judges will determine if there is enough evidence to elevate the case to a full-blown trial. In a personal statement dated February 17 and submitted by his lead counsel, attorney Nicholas Kaufman, Duterte cited his advanced age and deteriorating health as the primary reasons for his absence. Beyond health concerns, Duterte also reiterated his long-standing defiance of the court, stating he doesn't recognize its jurisdiction. He also declined to participate via video link, opting to let his legal team challenge the prosecution's evidence on his behalf. The confirmation of charges hearing will begin on Monday, February 23. ANC will carry the ICC hearings live. Duterte has been... Yan po mga tambay. Talagang hindi po kinikilala po yan ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Yung mga ganyan po, sino po ba kikilala talaga dyan? Lalong-lalo po kung kinidnap ka. Dahil yan po ang paniniwala ni dating Pangulong Duterte na siya po ay kinidnap. Lalong-lalo po ng bansang Pilipinas, ng gobyerno. Ito po mga tambay. Ito po ang ibalik tanaw po natin. Ito po yung sinabi po ng pahayag ni dating Pangulong Duterte. At ito po yung binalita ng SMNI. Ibalik tanaw po natin. Alam mo ba kung bakit Ipinabatid ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kanyang isinusuko ang karapatang personal na dumalo sa pagdinig ng confirmation of charges sa International Criminal Court o ICC. Binigyang din niya na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC at inilarawan ang kanyang pagkakadetine sa The Hague bilang isang kidnapping na pinangasiwaan ng kasalukuyang administrasyon. Narito balita ni Jason Rubrico. Formal na naghain ng waiver si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng nakatakdang confirmation of charges hearing sa International Criminal Court mula February 23 hanggang 27 ng taong 2026. Sa dokumentong pirmado niya, malinaw niyang sinabi na hindi na siya dadalo sa naturang pagdinig. Sinabi ng dating Pangulo na nauunawaan niya ang mga kahihinatnan ng pag-waive ng kanyang karapatang humarap sa hukuman at buong pagtitiwala niyang ipinauubaya sa kanyang mga abogado ang paghamon sa ebidensya ng prosekusyon. Ipinahayag din ni Duterte ang madahilan kung bakit hindi siya dadalo sa pagdinig. Aniya, hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC at iginiit na labag umano sa konstitusyon at pambansang soberanya ang nangyaring pagdadala sa kanya sa The Hague. Inilarawan din ito ang kanyang pagkakadetine sa The Hague bilang isang kidnapping na pinangsiwaan ng kasalukuyang administrasyon. Mariin din niyang itinanggi ang mga aligasyon laban sa kanya kaugnay ng umano'y pulisiya ng extrajudicial killings noong siya ay nanunungkulan pa bilang Pangulo. Sa parehong pahayag, inilahad din ng dating Pangulo ang kanyang kalagayan at personal na damdamin habang siya ay nakakulong sa The Hague.
Sinabi ng dating Pangulo na siya ay matanda na, pagod at mahina, kaya't ayaw na niyang humarap pa sa mga legal na proseso na ani ay maaari lamang niyang makalimutan agad. Dagdag pa ni Duterte, tinatanggap na niya ang posibilidad na siya ay maaaring mamatay sa loob ng kulungan. Gayunman, tiniyak niya na mananatili ang kanyang puso at kaluluwa sa Pilipinas, anuman ang kahinatnan ng kanyang kaso. Sa huling bahagi ng kanyang pahayag, ipinahayag ni Duterte ang kanyang pagmamalaki sa kanyang naging serbisyo at muling tiniyak ang kanyang pagmamahal at katapatan sa sambayanang Pilipino. Yan po mga tambay. At syempre po, mga kababayan, yan naman po ay pinasinungalingan po ng Malacanang. Hindi po kinidnap at hindi po ang eroplano ang ginamit, ay Pilipino pa at taxpayer ang nagbayad. Siyempre po pasisinungalingan po yan at sasabihin po ng Malacanang dahil meron pong tagapagsinungaling sa Malacanang. Hindi po ba? Siyempre po sasabihin nila naaayon sa batas yan. Ang tanong, tama po ba ang proseso ng batas? Kung naaayon sa batas, yung proseso. Ito pa mga tambay. At siyempre po, yung pagdakip at sinabi ng dating Pangulong Duterte na siya kinidnap at sinakay sa eroplano at ang eroplano'y sa Pilipinas pa at Pilipino pa ang nagbayad, taxpayer pa, mga kababayan. Ito po ang sagot ng Malacanang na doon po sa kanilang tagapagsinungaling umano. Pakinggan po natin. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, in former President Rodrigo Duterte's latest request to the International Criminal Court, sinabi niya po na i-waive niya yung right niya to appear before the pre-trial chamber because wala daw pong jurisdiction sa kanya. And in that particular filing, he also mentioned na it was the office of the President who allegedly funded the private jet that took him to The Hague. He insists na he was kidnapped from the Philippines. May we get a confirmation or a reaction from the palace with regard to the allegation na ang taxpayers' money daw po ang ginamit para pondohan o rentahan yung eroplanong nagdala sa kanya doon? Ang pagpapadala po sa dating Pangulong Duterte sa ICC or sa The Hague ay ayon po sa batas. RA 9851, maliwanag ang sinasabi sa Section 17 na kapag ang isang kaso o isang complaint ay dinidinig na sa isang state o international tribunal or court, maaari pong i-dispense with na ng gobyernong ito ang anumang pag-iimbestiga at hayaang magpatuloy ang pag-iimbestiga sa nasabing state or international tribunal. At yun po ang ginampanan at yun ang naging paraan ng gobyernong ito para po makamtan ang sinasabi nating hustisya ng mga nag-complain o kahit po ang akusado. Kung taxpayer po ang ginamit ito lang po ay naaayon sa batas dahil gumaganap lang po ang gobyernong ito sa kanyang katungkulan maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851, meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang dating napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro ng ICC o ng Rome Statute. Ma'am, follow-up question. Meron pong ilang previous statements si President Ferdinand Marcos Jr. saying na his administration will not recognize any arrest warrants kasi hindi na daw po tayo miyembro ng ICC. How do you reconcile that statement from the succeeding actions of the administration? And maybe also get a categorical answer if it was the OP who funded the plane to The Hague? Pakibigyan niyo po sa akin yung konteksto na sinabi ng Pangulo na hindi niya i-recognize ang warrant of arrest na i-issue. Yes, ma'am. I will give you the link of the video later. I think he was asked during a media press briefing several years ago, even before this erupted, when the unit team was still together. He made that statement. Sa aking pagkakaalam at aking intindi sa sinabi ng Pangulo sa mga previous statements niya, hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Maliban lang kung mayroong ibang
legal options or rather legal study on this. Yun ang aking huling natandaan. So ngayon, kung meron niyang batas, sinabi natin pinapairal na RA 9851 at yung ating obligasyon sa Interpol, hindi man natin kinikilala na may jurisdiction ay ICC ngayon. Sa ngayon. Pero ang ICC ay nagkaroon ng jurisdiction sa mga aksyon na naganap nung tayo pa ay miyembro. At hindi po natin pwedeng iwasan yon dahil meron pong residual obligation ang administrasyon na ito. Last remind, may ballpark figure as to how much we spent for that particular flight? Wala po akong detalye sa ngayon. Thank you po. Ayaw po sabihin yung amount, mga tambay. At pinipilit po na naaayon po sa batas ang ginawa po nilang pagkidnap sa dating Pangulong Duterte. Naaayon po sa batas, mga kababayan. At naaayon daw po dahil sumusunod daw po sa ICC at sumusunod po sa Interpol. Ang tanong, nakakita po ba tayo ng Interpol? Nakakita po ba tayo ng banyaga? Nakakita po ba tayo ng ICC na banyaga? Isa lang po ang nakita natin doon. Mga kababayan, na tumatayo pong judge, tumatayong ICC, at tumatayong Interpol. Isa lang po, si Torre. Hindi po ba? At yung sinasabi niya po, na yun daw po yung naaayon sa batas, mga kababayan. Tanging Korte Suprema po ang iniintay ng mga Pilipino. Mga kababayan, napakatagal na po natin iniintay, lalong-lalo po ng pamilya Duterte, yung kanila pong petisyon na ilabas na po nila ang desisyon kung naaayon po ba sa batas ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Yun po ang iniintay natin lumabas. Tama po ba yung proseso o procedure ng isang dating Pangulo ay inaresto mo nang hindi man lang dinaan sa Korte ng Pilipinas dahil meron tayong sariling soberenya, may sarili tayong judicial, may Korte Suprema tayo at napakarami nating hukuman na hindi man lang dinala ng isang pulis sa hukuman para ito ipagpaalam man lang na ang isang Pilipino ay itatapo na namin sa ibang bansa na walang balikan. Yun po ang hiniintay po natin. Hindi po natin kinikilala, katulad po ni Kamanong, ang mga sinasabi po ng tagapagsinungaling umano ng Malacanang. Dahil unang-una, hindi naman po siya ang Korte Suprema. Hindi po siya ang justice. Di ba? Hindi po siya ang magdedesisyon. Meron po tayong hukumang sinusunod. Ang kataas-taasang hukuman. Hindi po ba? Siyempre po, gagawin po talaga yan ng Malacanang para po malusutan nila yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Kailangan po nilang gawin yan. Siyempre po, nasa kapangyarihan pa sila eh. Pero darating naman po ang panahon, pag nawala na po sila sa kapangyarihan, mga kababayan, sa tingin nyo mga kababayan, sa tingin nyo, itong ginawa nilang ito, pati po ang ICC, hindi po nasunod ang kanilang Rome of Statute, kung paano po sila pumasok at kumuha ng isang sinasabing akusado. Kailangan ito'y magdaan muna sa korte ng bansa kung saan nila kukunin yung akusado na sinasabi. Hindi po ba? At yung sinasabi po mga kababayan ng tagapagsinungaling na wala raw po o sinasabi nga walang jurisdiction sa atin ang ICC. Talaga naman po sinabi yan ni Bonget at ni Boying. Hindi po ba? Sinabi po talaga yan. Ito pong bangag na sinasabi na kanyang ate na bangag. Ito po mga kababayan, ibalik tanaw po natin. Tingnan po natin kung tama po yung sinasabi ni si VP Sara. ito po. Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC at kagaya ng sinasabi namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. We continue to defend the sovereignty of the Philippines
and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigations here in the Philippines. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Hindi natin sila kailangan sa ating bansa. Hindi natin sila gustong pumunta rito. At wag silang pupunta rito. Sapagkat ang gagawin nila ay usurpation of authority ng Philippine government. Magkakaproblema tayong lahat. Pag ginawa nila yan, they'll be violating our law. Ang ICC kailangan niya ng mga bansa katulad ng Sudan, Somalia, Haiti, siguro sa ibang lugar sa Afghanistan, sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno, doon sila pumasok. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng hustisya. Huwag na nila tayo pakialaman. Huwag kayo pupunta sa lugar na maaring ang ICC, makialam. Kasi dito, hindi sila pwede makialam talaga rito. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pagkaalangan, di mag-usap muna kami kung aalis sila. Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC at kagaya ng sinasabi namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. We continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigations here in the Philippines. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Nakita niyo po mga tambay, sino po ang nagsisinungaling? Yung tagapagsinungaling o yung kanyang amo? Yung kanyang amo po ba ang nagsisinungaling, mga kababayan? O yung tagapagsinungaling? Nakita niyo po, mga kababayan, nung panahon, mga kababayan, na hindi pa po umiiral ang kagahaman, greedy, sa kapangyarihan umano at sa pera ng taong bayan, ay ang kanilang sinasabi, mga tambay, ay mariing wala na ang ICC sa kanila, pati si Boying wala na, at hindi na nila kinikilala ang ICC sa bansa. Lalo si Boying, walang karapatang pumunta sa Pilipinas ang ICC. Ganon din po si Bongit. Hindi po ba? Dahil nga po, ipagtatanggol ni Bongit ang ating soberenya. Hindi po ba? At ang ating hustisya. Meron tayong sariling hustisya. Kaya nga po, ito pong tagapagsinungaling, mga kababayan, ng palasyo. Paniniwalaan po ba ito ng taong bayan? Lalo na yung sinasabi ni Boying na may sarili tayong hustisya, may sarili tayong hukuman, at tayo po'y hindi natin kailangan ng ICC. Unang-una, hindi ka naman miyembro niyan. Hindi po ba? Kaya nga po, mga kababayan, kahit ano pong gawin nilang pagsisinungaling, ito naman po ay lalabas ang katotohanan. Ang kasinungalingan po kailanman ay hindi po magtatagumpayan sa kabutihan at sa katotohanan. Kailanman ay hindi po magiging tama ang isang kasinungalingan. Hindi po ba? At yung ginawa naman po ng ating dating Pangulong Duterte ay tama po yun. Tama po na huwag niyang kilalanin. Kahit naman po si Kamanong never kong kikilalanin ang isang hukuman na hindi sumunod sa proseso ng batas. Naturingang international ka pa naman. Tinatawag ka pa naman International Criminal Court. Tapos, ganyan ka lang tumanggap ng isang akusado, kinidnap dahil sa politika ng gobyerno na pinababagsak nila dahil tinuring nilang kalaban sa politika at tinik sa lalamunan nila dahil sa dami ng pinagagawa nilang kawalangian at katarantaduhan sa bansa. Dahil kung makakabalik sa kapangyarihan, yung pinatapo nila at yung anak, siguradong malilintikan sila. Hindi po ba? Kaya pilit nilang pinabagsak ito, umano. Hindi po ba? Kaya dito po mga tama, yung ginawa po ng dating Pangulong Duterte, talagang tama po yun. Iparating niya sa buong mundo na siya'y kinidnap ng pamahalaan ng Pilipinas, ng administrasyon na kaupo ngayon. Tama po yun. Kaya nga po yan,
nabibisto na sila. Tuloy-tuloy na po, mga nahayag na po ang kawalanghiyaan at katarantaduhan nilang ginawa umano sa dating Pangulong Duterte. Dahil ang dating Pangulong Duterte ay isang piskal. Abogado siya. Di po ba? Nakapagtataka nga lang eh. Dahil meron pong isang abogado rin na tagapagsinungaling ng Malacanang na pilit pong binabaluktot ang katotohanan umano. Hindi po ba? Yung procedure, yung proseso ng batas, di po ba step by step yan, hindi shortcut. Kasi ang ginawa po nila, shortcut nila. Hindi na nila kinailangan ng Korte ng Pilipinas. Di po ba? Binaliwala nila ang Korte natin. Shortcut ang ginawa. Bend the law. Break the law. Di po ba? Nakita nyo po, pagka silang nasa akusasyon, silang nalalagay na dapat sila'y litisin ng batas. Hindi po ba? Gamit na gamit sa kanilang salita ang due process, step by step. Pero pagdating sa mga Duterte, hindi na kailangan ng proseso. Isasakay kita sa eroplano. Bibit-biting kita. Hindi po ba? Hindi po tanga, bobo ang mga Duterte. Lalong-lalo po ang matitinong Pilipino na nakasaksi sa nangyari at ginawa ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte. Kaya wala po silang magagawa eh. Kahit ikulong nila na ikulong yan, pero mananatili ang paniniwala ng taong bayan na kinidnap talaga ang dating Pangulong Duterte. Kahit araw-arawin man ng tagapagsinungaling ng palasyo, never maniwala ang matitino na Pilipino na tama ang ginawa ng pamahalaan. Tama ang ginawa nila sa pag-aresto. Walang nakita ang mga Pilipino na banyaga. Walang Interpol, walang ICC. Mga kababayan, wala. Tanging general lang ang nakita natin. Hindi po ba? Ganyan po katindi sila magsinungaling sa taong bayan umano. Gamit pa ang pera ng taong bayan. Nakakahiya. Nakakahiya tayo sa buong mundo. Mga kababayan, yung ginawa nila nakakahiya. Mismo, dahil lang sa kasakayman sa kapangyarihan at pera, ibang klase. Pera pa ng taong bayan ang ginamit. Eroplano pa ng Pilipino, ng Pilipinas ang ginamit. At tayo pa naghatid. Unbelievable. Kaya itong ginawa po ng ICC, katulad niyan, ano naman gagawin nila kung hindi po pumayag yan at ayaw niya makiisa na umaten diyan sa gaganapin po na confirmation of charges sa kanya? Hindi naman niya kinikilala. Never niya kinikilala ang ICC dahil unang-una may sarili tayong soberenya. At pangalawa, paano mo kikilalanin yung korte na kidnapping ang ginawa sa'yo? Sige nga, kikilalanin mo ba yan? Susunod ka ba riyan? Kaya nga po siya mananatili ang kanyang desisyon at hindi niya kinikilala at siya'y handa ng mamatay dahil siya'y mahina na. Kahit sa kulungan ay tanggap na ng dating Pangulong Duterte na anumang oras dahil sa kanyang edad ay pwede siyang bawian ng buhay. Pero ang kanyang paninindigan, mga kababayan at prinsipyo, lalong-lalo ang ginawa niya sa taong bayan, lalong-lalo po sa mga matitinong Pilipino na protektahan niya tayo sa napakatinding problema ng bansa, ang pulburon at kriminalidad, kasama po ang mga makakaliwa at mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Hindi po ba? At binangga niya rin po ang malalaking oligarkiya. Binangga niya. Siya lang ang tanging politiko na lumaban at binangga ang napakalaki at nandambuhalang oligarkiya, ang mga oligarchs. Hindi po, at nasingil niya ito, nasingil niya. Kaya nga pinagkampi-kampihan siya ngayon para siya ay pabagsakin at ipatapon. Ang natuklasan lang po ng mga Pilipino, yung nakaupo po pala ngayon ay kakampi ng mga salot sa lipunan
at salot sa ating bansa. Umano, kakampi pala siya, umano, mga kababayan. Kaya po mabuhay ka po, dating Pangulong Duterte. Hindi ka po makakalimutan ng mga Pilipino. Lalong-lalo ang ginawa mong napakagandang paglilingkod at kapayapaang ibinigay ng 6 na taon sa mga Pilipino. Ang matitinong mga Pilipino ay na-appreciate po yan. Ang hindi lang po makaka-appreciate niyan, mga kabayan, yung mga magnanakaw, mga addictus, mga pulburon lord, mga oligarch na nasagasaan, mga makakaliwa, terorista, smuggler, at marami pang iba. At syempre po, yung nasa Malacanang na lagi pong nagsisinungaling umano. Maraming salamat po dating Pangulong Duterte at ang suporta po at dasal ng taong bayan ay lagi pong nasa inyo. Patuloy po kaming nagdarasal at nananalangin na madugtungan pa po ang inyong buhay at kalakasan. At umaasa po kami na makakabalik pa po kayo sa Pilipinas ng buhay. At syempre po ang dalangin din po namin na maingatan po ang Vice President na pilit din po nilang pinababagsak. Sana po hindi po sila magtagumpay. At maraming salamat din po mga kababayan sa inyo po mga dasal. At thank you rin po sa gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo mga kababayan. At sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershio ng Canada, kay Ani Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gay at Chena, Jesus Valdepena, kay Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Reyes ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At muli po mga tambay, God bless po sa inyo lahat. God bless po sa atin lahat. Taste lang po tayo. Bye-bye.